Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niyang tunay na kalulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat, ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko na sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Ngayon nga po ipinagdiriwang natin ang walang hanggan at dakilang pagkapari ng ating Panginoon Jesucristo. Nakikibahagi po tayo dito. Di po ba nung tayo'y bininyagan at nilahidan ng langis, nakikibahagi tayo sa tatlong misyon ng ating Panginoon Jesucristo bilang isang pari, isang hari, at isang propeta. Kung kaya nga po, sa tipanan ng ating narinig sa unang pagbasa, ang ating pagiging binyagan ay siya pong magpapalalim nito ng tipanan nito ng ating Panginoon Jesucristo. Kung kaya, kung sasabihin ng iba, Father, na binyagan na po ang anak ko, tapos na. Patay tayo dyan. Yan po ay simula. Di po ba't iyan ang unang sakramentong tinanggap natin? At simula po yan. Ibig sabihin, pag ikay nabinyagan, hindi po yan tapos. Magsisimula ka pa lamang. Kung kaya nga pong iba, nabinyagan na, at pagkatapos noon, ay wala na. Tapos na. Marami pong pagkukulang na papangyari sa atin bilang tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Dahil po, supposed to be, maraming nabinyagan. Pero kung maraming nabinyagan, mas marami pong dumadami at dumadaming nagsisimba. Dahil nakikibahagi tayo sa pagkapari ng ating Panginoon Kristo. At tandaan po natin, ito ay ating obligasyon at responsibilidad. Biruin ninyong nakikibahagi tayo sa pagkapari ng ating Panginoon Kristo. Kung makikita natin isang pari, siya ay naglingkod sa templo, sa simbahan, nangunguna sa mga pagdarasal, lalo na ang misa na taluktok ng ating pagdarasal, tayo po nakikibahagi ng lahat ng binyagan. So ibig sabihin, kung hindi po tayo nakapagsimba bilang isang binyagan, ekes na po. Wala na. Mapipilayan ka na sa the threefold mission of our Lord Jesus Christ. Karugtong po nito, nakikibahagi tayo sa kanyang pagkahari. Ibig sabihin, biniligtad ng ating Panginoon Kristo bilang isang hari na pinaglilingkuran, pero sa kanya at ang kanyang mga tagasunod, ito sila ang maglilingkod, tayo po ang maglilingkod. Ibig sabihin, pag tayo nagsisimba, pag tayo nagsasamba sa Diyos, maghahanap tayo ng paraan na maglilingkod sa kapwa dahil ito yung kaganapan ng pakikiisa mo sa pagkapari ng ating Panginoon Kristo. Hindi ka na nagsisimba, hindi ka pa naglilingkod, dalawang ekes na. Pangatlo, ang ating tinanggap, of course, yung ating pagiging propeta. Si Jesucristo ay nakibahagi
sa atin, ibinahagi niya sa atin ang pagiging propeta. Ibig sabihin ng isang propeta ay nagpapahayag ng mabuting balita, mabuti, at iwinawaksi ang masama. Marami po sa atin ang hindi na nakapagpahayag ng mabuting balita, bagkos ipinahayag pa ang kasamaan sa galaw, sa ginagawa at maging sa salita. 3 po halimbawa ang hindi mo naganap sa iyong buhay bilang isang binyagan. Hindi ka na nagsisimba, hindi ka nakikisa sa kanyang pagkapari, hindi ka na naglilingkod, hindi ka nakikisa sa kanyang pagkahari, hindi ka na nagpapahayag ng mabuti at nagwaksi sa mga masama. 3 ng ekes. Marami po sa atin nang hindi nagaganap ang ating pagiging kaisa na makaloob na ito ng misyon ng ating Panginoon Kristo. Kung kaya nga po sa ating pagdarasal, malimit na nawawala ito dahil dapat po ito'y koneksyon na mula nga sa unang pagbasa, narinig natin ang tipanan, ako si Yahweh, ako ang Diyos at kayo ang aking sambayanan. Ganon din po yung ating pagkikilala sa tuwing tayong magsamba. Sino ako sa harapan ng Diyos? At sino ang Diyos sa akin? Yan ibig sabihin po, ang ating nakatuon ng pansin ng ating pagsamba sa Diyos. Pero kadalasan po ito, bago pa man po magsisimba, marami na po sa atin ay sangkatutak na ng mga intensyon. Kung paano magkaroon ng pera, kung paano magkaroon ng trabaho, kung paano lahat-lahat ng pong ito ay nauna na. Na ibig sabihin, nauna na ang hiningi nating benepisyo at nakakalimutan natin ang nagbibigay ng benepisyo ang ating Panginoong Kristo na siyang magtataguyod nito. Kung kaya nga po, ang isang pari na halimbawa nakikibahagi tayo, mga kapatid, tandaan po natin, tayo pong lahat ay pari. Kung kaya't ang ating ginagawa ay ang pagganap sa pagkapari ng ating Panginoon Kristo na nakikibahagi tayo. What a great privilege for us. Pero hindi natin ito ginaganap. Kung kaya't sa atin sanang pagsamba, o mismong pagsamba sa ating Panginoon, marami po sa atin sumasamba sa ibang Panginoon. Pagsamba ng yaman, pagsamba ng kapangyarihan, pagsamba na magiging isang popular, prestige. Ito ang karamihan. At nakakalimutan nila na ito'y ginagawa na nilang Diyos at hindi na ang Diyos na ating dapat sambahin. And this is precisely what we are being reminded today of this feast ng ating Panginoon Kristong walang hanggan at dakilang pari na ibig sabihin siya ang nag-uugnay ng ang pagka-Diyos at pagkatao. Siya na mismo na kung mga nangyayari na mga sakripisyo sa templo, ng mga animal suffering, ipinahihinto na niya. Ako na mismo, dahil sinasabi niyang merong pang masigit sa mga mapangyari at ginaganap sa templo, halimbawa ni Solomon. Siya na mismo ang nagsabi at ang kanya mismong pagkatao ang siyang templo, ang siyang simbahan. Siya na nga ang Diyos. Siya ng taong nag-uugnay. Kung kaya't ito po yung ating sinasamba. At ang ating pagsasamba ay siyang magbadala po sa atin ng ating mga intensyon. Ibig sabihin, ano ang intensyon ng ating sinasamba, ayun din po yung ating ginaganap. Not the other way around. Na ibig sabihin po, ito yung aking intensyon, karamihan po sa atin, sasabihin natin, Panginoon, gawin mo ito. Panginoon, gawan mo naman ito. Ganapin mo naman ito. It is the other way around. Para po bang si Jesus ng ating tagasunod, ginagawa na natin siyang consultant, na tayo na ngayon nagiging Diyos. Dahil tayo gusto nating masunod at gagawin ito ng ating Panginoon Kristo. So ibig sabihin, it's not clear for us, this covenant, ang tipanan na ito, na siyang ating Diyos at tayo sa Kanya. Kung kaya nga po, si Jesus bilang isang templo,
Tayo po ang templong buhay. Tayo ang bumubuo ng kanyang templo na siya mismo ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang pagkatao. Tayo po ang bumubuo nito. Kung babagsak man tayo at hinahayaan natin mabuo ang templo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, ayun din po ang magaganap sa atin. Hindi din po ito ang templo na ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, kundi siya mismo ang templo na mas higit pa sa noon ng kanilang pagkikilala sa templo ni Solomon at sa anumang templo, simbahan na gusali na kinikilala natin ang templo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kung kaya nga po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Sa kanyang pagka-Diyos, siya ang katotohanan at wala na tayong ipapanghihilingin. Sa kanyang pagka-Diyos, siya na po ang hantungan ng ating buhay. Ano ang daan? Sa Jesucristo at ang kanyang mismong pagkatao, siya ang daan. Kung ano ang pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung ating sinusundan. So ibig sabihin po mga kapatid, klaro sa atin kung sino ako, sino ang Diyos ko. Klaro po yan. Kasi kahit na po meron tayong inihiling at karamihan sa atin, pag hindi matanggap ang kahilingan, ayoko na, wala namang nangyari. Ang sisimba ko, wala namang patutunguhan. Dasal ako ng dasal, hindi naman ito naganap sa akin. Ibig sabihin, hindi klaro sa iyo. Gusto mo pala, ikaw ang Panginoon. Ang ating Panginoon Jesucristo ang susunod sa iyo. The challenge, sisters and brothers, that we have to be cleared sa ating pananampalataya. You are my God, and I am your servant. Pagklaro po ito sa atin, ang ugnayan natin ng ating relasyon sa Diyos, may matanggap man tayo o hindi sa ating mga intentions at inihiling, magaan ang kalooban ko dahil klaro sa akin, ako'y alagad, siya ang Diyos ko, masaya ako at nagagalak ako. Kahit araw-araw pa akong magsisimba, kahit oras-oras pa akong magdarasal, wala man akong inihiling, o kung meron man, siya pa rin ang aking buhay. Siya pa rin ang katotohanan at ang pagkatao ng ating Panginoon Jesucristo ang aking susundan. Masaya po tayo. No string attached with what our intentions na pinababa natin kung sino at ano ang ating sinasamba. Klarong-klaro, si Jesus ang aking Panginoon, siya ang aking sasambahin. Kung ano man ang kanyang ipinagkaloob, tatanggapin ko ito dahil susundin ko ang kanyang kalooban.